Hello guys, hindi naman masama ang isang mangarap ka dahil sa nagis na mong kahirapan sa buhay, lumaki ka sa malayo sa syudad. Siyempre gusto mo rin umangat. Dito na lang ba ako mananatili sa kabundukan na puro na tanaw, kundi na lang ako isang magsasaka, isang mangingisda. Eto guys, saksiyan po natin ang isang kwento na mula siya sa pamilyang mahirap. Gusto niya pong makapang-ibang bansa at para matupad ang kanyang mga pangarap. Let's go guys, subaybayan niyo po to. Tara go, let's go. Ambisyon ng isang lalaki. Ito, pangalanan natin siyang si Islaw. Let's go guys. Tara na. Subscribe my channel, my YouTube channel. Ako si Noel TV. Let's go. Ayan na ang ating bida, si Islaw. Nagpasya siyang pumunta ng Kamanilaan at iniwanan niya muna ang kabundukan. Balak na mag-abroad, mag-apply siya doon. Baka sakaling matupad niya ang kanyang mga pangarap at mahango sa hirap, pati ang kanilang buhay. At kung sakali man siya ay magtatagumpay, lahat ng mga gamit sa pamamahay ay kanyang mabibili. Mga appliances, TV, kung ano-ano, sasakyan. At hindi na sila titira sa barong-barong na bahay. Makapagpatayo na maayos na bahay, makapagpa-tiles, makabit ng kuryente, at maayos na kapaligiran. Ganon din, hindi na sila araw-araw maghahagilap kung anong kailang kakainin. Mayroon na silang stock sa rep, makakabit pa na ang aircon. Hindi naman talaga masama ang mangarap. Siyempre, bata pa lang siya, nasa kabundukan na sila, gusto niya mahango sa hirap ang kanilang buhay. Ganon din ang kanyang mga magulang, gusto niya mahango kahit papaano. Lalo na nakakainganyo, lalo na naririnig niya sa mga ibang kaibigan niya nagana ibang bansa, na nagtagumpay, nakapag-abroad, at gusto niya rin po yung marating at makakakain sila ng maayos, hindi na lang puro tuyo, talbos ng kamote, puso ng saging. Kaya ayun guys, let's go. Sana nung una itutol ng kanyang nanay at tatay na siya ay mag-abroad, pero katagalan ay nakumbinsi niya rin to at yun, nagkasundo sila. Anay, ito pong mga kailangan kong kukunin, mga ano ko, marami, malaki-laki rin pong gagastusin ko para makakuha ng mga ganitong requirements. Aba, kailangan natin kausapin si tatay mo at may benta yung kalabaw, pati yung isang lupa sa bukid, may benta natin para makakaayos ka na ng papeles. Paano masabi? Paano Ayan masabi? nga guys, ang ginawa nila, binenta yung kalabaw, ang ibang lupa nila ay sinangla, meron silang mga iba pang mga lupain na iba binenta na, pati yung mga ibang mga importante mga alaga nila, kabayo, nibenta na rin. Meron silang bangka sa playa, sinangla nila, pati mga gamit ni tatay niya sa paghuli ng isda, yung mga lambat, kung ano-ano pa, para lang matupad ang pangarap ng kanilang anak, maayos ang mga papeles at makapag-abroad. Dahil ang mga yan naman talaga ay may babalik ni Islaw sa mga kanilang gastos. Pati ang mga nasangla ay kayang-kayang tubusin yan basta't makalis na siya. Ayan nga guys, at tonto ang si Islaw. Pumunta na siya ng Manila at nag-ayos na ng mga papeles, habang ang kanyang mga magulang wala pa man, naglalakad pa lang ang kanilang anak ay balita na dito, balita na doon. Alam mo naman sa probinsya, uso mga marites. Yung kwentong naglalakad pala ng papel, ang kwento ay nasa abroad na. Sobra-sobra ng kwento, nakarating na sa kabilang baryo, sa ikatlong baryo, lahat. Laman na ng balita na Islaw, ganito ganyan, lalaking mayaman na daw. Lumipas ang ilang buwan, success, okay na, kompleto na ang mga papeles. Kumbaga si Islaw ay nagpapakondisyon na lang at malapit na ang kanyang flight. Okay guys, next plan. Ang paghahandaan naman nila ay ang despedida. Kailangan bongga. Marami nilang kakatayin, mga baboy, alaga nilang kambing, kung ano man para ipakain sa kanilang mga kabitbahay bago umalis si Islaw. To make it short, dumating na nga po ang araw ng despedida.
ni Islaw. Dinumog sila ng mga kapitbahay, hindi lang kapitbahay, pati kabilang baryo, ikatlong baryo. Ang daming pagkain, nagkate ng kalabaw, kabayo, kambing, baboy, litsunan. Ang handaan ay 24 hours, 1 to sawa ang inuman, nangutang sila ng marami para pakain sa mga kapitbahay. Siyempre bongga, may pasayawan, may program, yung mga kamag-anak na malalayong lugar, nagdatingan siyempre. Bongga despedida dahil pares na si Islaw. Lahat ng pagkain na mga pagkain hindi totoo matitikman yan. ni Islaw sa Bola lang pagdating yan. sa abroad, lahat ipinaktikim lahat sa kanya. Kakanin, mga recipe, lahat. Para nga naman daw pag ando na siya, mamimiss niya yung mga pagkain na sa probinsya. Let's go guys, tara let's go. La 1 to sawa ang inom at kain. Oh, iyo, kumain ka ng kumain. Wala doon yan sa pupunta mong bansa. Dito mo lang matitikman. Ito pa, tikman mo to. Pakasawa ka, lahat. Pati mga prutas dyan. Tikman mo lahat bago ka umalis. Banat. Eto, tikman mo. Padala, galing na lola mo. Gawa niya, masarap yan. Kakanin. Ano ba naman guys, kahit busog na si Islaw, hindi para sa tinitigilan pakainan ko ano. Sabi nanay niya, oh kumain ka ng kumain, masarap yan at wala saya pupunta mong bansa yan. Ay, busog na po ako, tama na, masakit na yung tiyan ko, dami ko na pong kinain, tama nanay. Last na to, nak. Tikman mo. Binurong ang palaya. Masarap yan, nak. Eto, tikman mo. Sarap yan. Luto na yan. At ayan nga guys, kahit tarang sabihin niyang busog na siya, hindi pa siya tinitigilan talaga lahat. Pinapakain nga sa kanya talaga lahat. Kasi nga naman, mamimiss niya daw ang pagkain sa abroad dahil matagal siyang mawawala sa probinsya. Let's go guys, banat ng banat, kung ano-anong kain. Okay, minom ka ng minom dyan, 1 to sawa. At sumapit na nga ang ating gabi at ang iba'y nag-uwian na. Si Islaw ay pumasok na ng bahay at nagpahinga na. Kanyang nanay at tatay nasa labas pa rin, in-entertain pa ang ibang bisitang naiwan. Mga ibang bisitang humihingi pa ng babaunin, nagbalot mga plastic na pagkain at bida-bida na naman si nanay sa labas. Hindi totoo yan. Bola Ay, lang yan. nako. Pag-alis ng anak ko, napunta ng abroad dyan. Pagbalik ka ng daming pera na ang dala niyan. Alam mo yung ano dyan, kabilang lote dyan, bibili namin yan, 5 hektarya dyan. Bibili kami ng tricycle, saka kotse. Tapos lahat ng mga utang namin dyan, mga nakasangla, tubos lahat yan, mare. Nako lahat, pumunta kayo dito pagdating ng anak ko, ang daming chocolate. Kumain kayo ng kumain, 1 to sawa. Baka magkatay pa kami ng elepante niyan, mare. Ayan nga guys, bidang-bida si nanay, wala pa man at hindi pa nakakalis ang kanyang anak. Andoon ang kanyang anak sa kwarto, hindi makatulog, masakit ang tiyan. Dahil sa sobrang kinain ang flight ng anak niya mamayang madaling araw, mga 3 a.m. kailangan makalis na at may hatid sa sakay ng bus at papunta ng Manila para makasakay na ng aeroplano. Nay, don't forget ha, gisingin nyo ako mamaya mga alas 3 at alis na po ako, hatid nyo ako at sasakay, pupunta na po ako ng airport. Sige, iho, matulog ka lang dyan. Akong bahala. Kung gusto mo, mayroon pa dyang champurado, kumain ka habang nakahiga ka dyan. Nakaready na lahat ang kanyang mga bagay, nakapack na lahat ang kanyang mga dadalhin palis. So sad naman ang nangyari guys. Alas 3 pasado na, dapat kayo ng alas 3 pa nakalis na siya, nakabiyahe na. Alas 4 na nasa bahay pa ni siya. Suka, tae, babalik-balik siya sa kubeta dahil sa sobrang dami niya kanyang mga kinain. Yan guys, di na siya makakaalis niyan. Sobra talaga, nanghihina na si Islaw, nag-aalala na ng kanyang nanay at tatay. Ayan, nag-aaway na rin mag-asawa. Yan kasi, kung ano-ano kasi pinapakain mo sa anak mo. Ayan, nag-aaway na sila guys. Si Islaw, hinang-hina na. Masakit na masakit ang kanyang tiyan. Di na talaga siya makakaalis, di na kaya. Ala, paano na yan, anak? Kailangan makaalis ka. Paano yan mga utang natin? Nay, di ko na kaya, Nay. Hinang-hina na ako, Nay. Hindi na ako matutuloy umalis. Yan guys, umiiyak na kasi Islaw.
At ayan nga guys, tumatawag ng agency. Hinahanap si Islaw, bakit wala pa? At aalis na po ang kanilang flight. May iwan siya. Kung di siya makakaalis, better luck next time. Di na po siya makakalis. Iwan na siya. Cancel na ang kanyang flight. Ayan na, binaba niya ang phone. Sorry Islaw, flight na ang eroplano. Ayan, kasalanan mo yan. Kanyo na kasi pinapakain mo sa anak mo. Paano yung ganyan? Di na makakalislaw. Galit na galit yung tatay ni Islaw doon sa kanyang nanay eh. Bye bye Philippines. Ito nga nag-flight na at si Islaw ay hindi nakasama. Na-admit pa sa ospital si Islaw dahil hindi na talaga kaya ang kanyang panghihina. At ayun nga guys, nung nakalabas na sa ospital, sobrang pagsisisi niya at ng kanyang magulang. At ayun nga guys, tumatawag na ang mga kanilang pinagutangan at pinagsanglaan. Kung mamalasin ay baka marimata pa ang kanilang mga isinangla. Sayang ang pagkakataon, Islaw. Sino ba ang may sala? Kanya bang mga magulang? Ayan, ang pangarap, hindi nakasakay ng eroplano na hindi pa man nakakaalis. Grabe ng kwento ng kanyang mga magulang. Ultimo'y piyesta, nangutang ng kung ano-ano, napakarami. At yun nga, kundi dahil sa gawa ng kanyang mga magulang, hindi sana mangyayari at nakaalis sana siya. Matatupad ang mga kanyang pangarap. Pero magbabayad muna sila ng utang bago uli makabangon. Sayang, Islaw. Ang aral natin dyan ay ang sobra ay masama. Huwag lumabis para hindi mapasama. Ayan guys, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat. Subscribe my YouTube channel.